Mga sir, si-share ko naman kung ano yung naging experience ko sa mga power supplies na ginamit ko sa aking DK88. Bale, itong pinapakita ko is nabili ko sa Shopee. 15 volts, 2 amperes. Pero, namamatay pa rin siya pag tinutodo mo or pag nilalakasan mo yung volume. Kaya ko siya nilalakasan kasi parang hindi niya kayang palabasin yung totoong tunog niya. Mukhang distorted or galargar siya. Garargar. Yan. Check natin. Pag binolium ko siya, especially sa mic, pag kumakanta ka na, then bumibirit ka, namamatay siya. So, nakaka-distract naman. Nasa kalagitnaan ka na ng pagkanta, tapos biglang mamamatay. Kaya, sinob ko kung bakit siya namamatay. Ang ibang tawag doon is nagpo-protect, nagbo-voltage protect siya. Kaya yun. Ito yung mga na-experience ko. Ayan, namamatay siya. Ayan. Isa pa. Usually hindi naman siya ganyan. Kahit nakatodo yan, kayang-kaya niya, hindi siya namamatay. Pero hindi naman natin dapat kailangang itodo. Sinasample ko lang na, ayan, namamatay talaga siya. Imagine nyo guys, mga sir, kapag nasa kalagitnaan ka ng kanta niyan, biri, tas bigla kang mamamatay. Diba, nakakadismaya naman. Dahil sa gantong experience, gusto ko nang palitan yung DK88 ko. Syempre, nabili ko na siya. Sayang naman. One time, may nakausap akong katrabaho ko na naikwento ko nga yung experience ko sa DK88 na to. Then, sinabi niya, ano ang gamit kong power supply? Yung nabili ko sa Shopee na 15 volts, 2 amperes. Sinunod ko lang yung specs kung ano yung nakasulat sa DK88. Ang sabi niya, baka hindi true power rating yung nakasulat sa charger or dun sa nabili kong power supply. May mga ganon. Pwedeng 15 volts nga siya pero hindi siya totoong 2 amperes. Maraming salamat pala sa iyo, Kuya Manny. Salamat sa advice mo. Kaya, ang ginawa ko naman, bumili naman ako ng power supply. Kaso, ang binili ko is 12 volts, 5 amperes. Pag titignan mo, hindi siya angkop doon sa power supply dyan sa ibabaw. Nagkaroon ulit yan ng conflict. Ang conflict naman niya is kinakapos naman siya sa voltage kapag sa ibabaw ko siya sasaksak. Pero kapag sa battery ko naman siya ilalagay doon sa binaypas kong saksakan, pasok siya kasi 12 volts yun and maximum niya is 7 ampere. Okay mga sir? Ang battery ng DK88 natin is 12 volts, 7 ampere. Kaya pasok yung 12 volts, 5 amperes na binili kong charger. Bali binaypas ko na nga po pala yun mga sir wala na akong battery. Kapag ginamit ko naman na siya, hindi na siya nagpo-protect or namamatay basta-basta. Pero may instances na kapag sobrang lakas talaga or nagsabay-sabay yung dalawang mic or ginawa kong tatlong mic, namamatay pa rin siya. So hindi ko na napakita to mga sir siguro kinakapos naman siya ng voltage. Tsaka hindi niya malobo yung bass niya, yung mga baffle na tunog, hindi niya kayang lubuhin. Kumbaga hindi pa rin kompleto yung tunog niya. Pero na-achieve ko yung hindi na siya basta-basta namamatay. Ayan. Kaya naisip ko, umorder na lang din kaya ako ng 15 volts, 3 amperes or 4 amperes. Abangan nyo yun mga sir Papakita ko kung anong difference. Ito nga pala yung pagkakaiba ng binili ko. Yung nasa kaliwa, 15 volts, 2 ampere lang, which is not true power rated. Ito namang nasa kabila, sa kanan is 12 volts, 5 amperes, kaso nga lang, kinapos ako sa voltage. Ayan. Ayan mga sir. Yan pala ang dapat nating isinaalang-alang kapag bibili tayo ng power supply ng ating DK88. Lalo na kapag sa online lang natin siya binili at hindi branded yung power supply. Nga po pala mga sir, yung 12 volts, 5 amperes na aking power supply ay hindi niya kayang i-open or i-operate yung video okay. Kapag doon ko siya nilalagay,
hindi nag-open yung video okay niya or no input signal. So siguro may mga nakaka-experience na sa atin na minsan yung video okay is ayaw niya nang mag-open. Pwede kasing power supply yung may problema. Ayan mga sir, yung pagkakaiba naman ng power supply na 15 volts 2 amperes ay testingin ko naman siya sa music. So kapag bumuga yung malakas na bass, hindi talaga niya kinakaya at nagki-clip siya or nagpo-protect siya. Yan naman yung difference naman niya kapag ginamit ko yung 12 volts 2 ampere 5 amperes. Hindi siya basta-basta namamatay, pero yung tunog niya is medyo gargar kasi kinapos naman siya, or medyo distorted kasi kinapos naman siya sa voltage. Kaya mahalaga talagang isaalang-alang yung power rating at saka voltage rating ng ating power supply. Ito naman ay recommendation ko. Pwede naman to gamitin, gagana siya, pero hindi mo makukuha yung tamang tunog at saka pwedeng hindi mo siya mapaga ng normal. Kaya tandaan, ang version 1 ng DK88, ang main power supply niya ay 15 volts 2 ampere at ang battery power supply naman niya ay 12 volts 7 amperes. Okay mga sir, dumating na nga pala yung aking in-order na power supply na 15 volts 3 ampere at saka yung isa, kumuha pa ako ng 15 volts 4 amperes. Ngayon, papakita ko kung gaano ka-effective o ano ang pagkakaiba nila sa aking DK88. Inunan ko nga pala yung 15 volts 4 amperes, yung para siyang charger ng laptop. Ngayon, tignan nyo, malinis yung video, walang distortion or walang gamo-gamo, parang kulambo sa screen. Ibig sabihin, regulated naman yung power supply niya. Kung baga, maganda at walang noise. Ito namang isa mga sir, try nyong tignan. Ginamit ko naman yung 15 volts 3 amperes. Ayan, check nyo mga sir. Yan, ganyan naman siya, parang rekta siya sa saksakan. Hindi siya kagaya ng charger ng laptop. Mapapansin nyo, yung video or yung video okay niya is parang may kulambo or may noise. Ibig sabihin lang yan, hindi regulated yung power supply or pangit yung pagkakagawa. Pero depende na rin sa TV nyo or monitor nyo kung kaya nyang i-filter or tanggalin yung noise na yun. Kasi minsan sa ibang monitor or ibang TV, walang ganun. Pero hindi necessary yun na hindi niya na kayang patunugin yung DK88 natin ng maganda o buong buo. Basta pag may ganong noise, hindi lang siya regulated. Bali mga sir, sinubukan ko naman tong isa, yung 15 volts 4 amperes. Ito yung parang charger na mukhang charger ng laptop. Tignan nyo guys, so ang linis. Ayan, smooth na smooth gumalaw yung video niya. After na ito mga sir, tetestingin naman natin sa music. Tignan nyo ang comparison sa mga nauna kong charger or adapter na ipinakita. Ayan mga sir, magpi-play ako ng copyright music. Then, connect ko siya sa Bluetooth. Ipapakita ko rin na yung volume ng cellphone ko nakatodo. Then, itotodo natin yung volume ng DK88. Makikita nyo na talagang lobong-lobo yung bass niya at sobrang solid kung tumunog. Pansinin nyo mga sir, hindi na mamamatay or magkiklip or magpoprotect ang aking DK88. So hanggang dito na lang mga sir, sana nakatulong yung aking video. Pinayang, bayang kami, bayang. DJ Christian Niven.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Inayang, balyang tabi, balyang. DJ Christian Niven. Basta Niven, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage.